Hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Hulyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:52 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog. Ipagpapatuloy ko lang po yung hindi ko natapos kahapon. Yung hanapin ang kalooban ng Diyos, sabi ni Alan Peter Cayetano. Ipagpapatuloy ko lang po yun. At naandito na nga ako dito sa Ephesians 2:14 hanggang 16. Ngayon ay gusto ko lang po i-share sa inyo itong interpretation ko dito na impliedly tinuro sa akin ng pastor sa Saudi. Opo. Bihira pong nakakaalam nito, At hindi ko alam kung sino pa ang may ganitong interpretasyon. Pero nakita ko na mali yung interpretasyon ni Kibuloy na kung saan ang dalawa, sabi niya, ang dalawang tao ay magiging isa, yun daw espiritu at saka yung katawan. Mali po yun. At ito namang Iglesia ni Cristo, ang sabi nila ay yung dalawang tao ay yung si Cristo at saka yung kawan, yung Iglesia. Ang ulo, sabi niya, ang si Cristo at ang katawan ay Iglesia. Mali din po yun dito sa verse na ito. Ngayon, ang Katoliko po, ang sinabi naman ay yung dalawang tao daw ay yung mga Hudyo o yung mga Israel at saka yung hindi Israel. Yung ang tawag dyan ay mga Hintil. Ay mali din po yun. Mali. Ako, ang pagka-interpret ko dyan ay itong dalawa na binabanggit dito ay si Kristo at saka ikaw na sumampalataya sa Kanya. Kayo ay magiging isang taong bago. Yan po, magiging isang taong bago. Yung dalawa kayo, ikaw at saka si Kristo, ay magiging isang taong bago. Ang sabi po sa Biblia. Okay, basahin po natin Basahin po natin. At pagkatapos nito, lilipat po ako dun sa topic ko ngayon. Yung topic ko naman na si Bato de la Rosa ay nagsasalita na naman ng Holy Spirit. Tatalakayin ko po yun. Ito, saglit na lang ito, Ephesians 2:14 hanggang 16. For He Himself is our peace. Sino ba talaga ang peace natin? Ay si Kristo po eh. For He Himself is our peace. So, ito palang unang praise, sigurado si Kristo na ito. Kasi nga si Kristo ay tinaguri ang Prince of Peace. Ayan po At saka yung peacemaker shall be called the Son of God. Okay? Okay. Ngayon, who has made both one? Sino makakagawa niyan? Adi si Kristo rin, hindi ba? Walang tao na makakagawa niyan. Yung dalawang tao, sa iba kasi, who has made the two one? Yan po nakasulat. Si Kristo rin po ang makakagawa niyan. And has broken down the middle wall of separation. Ayun po. Yung wall of separation, yung batas po. Yan po ang wall of separation between God and man. Wall of separation. Yung mga palatuntunan ng Diyos, mga kautusan ng Diyos, batas ng Diyos. Broken down niya yan. Siya lang po ang nakagawa niyan. Okay. Having abolished in His place the enmity. Yun nga, inabolish niya yung batas sa pamamagitan o doon sa kanyang katawan. The enmity. Enmity po yan between God and man, yung batas. Okay. Even the law. Ayan nga ay tinagurian dito. Even the law. Ay ano ba itong mga law na ito? Yung mga dagdag ni Moses. Dinagdagan po yung mga palatuntunan. Parang ganyan po sa atin sa nangyayari dyan sa atin na ang
tunay na batas ay huwag kang magnanakaw. Tapos ay may impeachment. Tapos yung impeachment, may mga procedure yan. Ayun. Yung sinasabi dito, yung mga palatuntunan o yung mga procedure. Oo. Dinadagdagan po kasi ang batas eh. Opo. Oo. Hindi po masama ang procedure kasi nga ay para sigurado eh. Ngayon, yun po ang winasak niya o inabolis niya. Even the law of commandments contained in the ordinances. Ayan nga, ordinances ang tawag eh. For to make in himself. Oh, siya na naman ito eh. To make in himself. Ay, sino ito? Si Kristo ito eh. To make in himself of twain one new man. Dito, ang nakasulat ay twain. Of two, yan. Of two, one new man. Sa Tagalog po ay yung dalawang tao ay magiging isang taong bago. Ayan po, ang nakasulat. Okay, ituloy po natin. Ulitin ko si Kristo po ito at saka yung tao na sumampalataya sa Kanya. So, making peace. Ayun nga kung kampante ka na o kaya ay at peace ka na. Yun po. So, making peace. Pero po yung gumagawa ng kasalanan o yung hindi nananampalataya kay Kristo, walang peace po yan eh. Wala. Okay. And that He might reconcile them both to God. Ayun. Pwede na ngayon tanggapin ng Diyos. Yun nga. Yung isang taong bago. Ay kasama ka na ron, hindi ba? Kasi ang nakikita ng Diyos, yung righteousness ni Jesus Christ sa'yo. Yun po eh, kasi nakipag-isa ka kay Kristo. Ayun po in one body through the cross. Yan nga eh. Pinag-isa na nga eh. Thereby putting to death the enmity. Ayun nga. Nawala na yung enmity between God and man. Ayan po. Hindi ba? O, bakit sasabihin ng Katoliko na yung dalawang tao na yan ay yung Israel at saka yung hindi Israel? Mali eh. Mali eh. At saka si Kibuloy, bakit sasabihin niya, yung dalawa daw tao ay, bakit binanggit niya espiritu at saka yung katawan? Mali eh. Hindi ba? O, tapos, yun namang Iglesia ni Cristo, ang interpretation dito sa Ephesians 2:14 ay yung ulo na si Kristo at saka yung church. Oh, yung dalawa na yan pinag-isa. Ay pwede rin naman 'yon, pero dito sa verse na ito hindi kuan eh. Hindi uubra 'yon eh. Oh. Mayroon talagang ganon. At pati doon sa Katoliko, mayroon din talagang ganon. Yung Israel o yung Hudyo o yung nananampalataya kay Kristo ay may makakasama siyang dati hindi nananampalataya, yung hintil ang tawag doon, maaring mga Pilipino yan o Chinese o Haponesa, ganyan, magiging isa na lang, isang kawan sila ang nakasulat po. Pero hindi po yung magiging isang taong bago, yung dalawa na sa bagay, magiging isang taong bago rin yun. Pero dito ang tinatalakay, bakit naging isang taong bago? Ay yung nga, kasi nga ay si Kristo ang magdadala sa iyo. Ayun po. Nililinaw ko lang po na hindi ko natapos kahapon. Ngayon ay alisan na po natin ito at puntahan natin yung topic ko ngayon. Ito nagkakamali po dito si Bato de la Rosa kasi nga ay ang sabi niya, nanalo daw ang Holy Spirit doon sa desisyon ng Supreme Court. Natalo daw yung evil spirit. Ang sabi niya Ngayon,
Ang masasabi ko lang po dyan ay wala pong ganyan ang Holy Spirit. Walang ganyan. Hindi ang Holy Spirit po hindi po nakikipagtunggali. Hindi po nakikipaglaban. Hindi po. Wala ang ganun. Pwede siyang makipaglaban kung isinugo siya. Pero bihira yung ganun. Isinugo siya ng Diyos Ama. Kung mayroon tayong Holy Spirit, isinugo siya ni Kristo. Ganun po kung mayroon tayong Holy Spirit. Ito po ang isishare ko po sa inyo, the works of the Holy Spirit. Siyam po ito. Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit? Para patunayan natin na nagkakamali po ito si Bato de la Rosa. Sabagay, hindi naman nagbabasa siguro ng Biblia yan eh. At ito po ay bihira po ituro ito. Bihira ito, the works of the Holy Spirit. Ang number 1 ay will give you life, liberty, or freedom. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. Will give you life, liberty, or freedom. Number 2, will testify about Jesus. Will testify about Jesus. Will guide you in all truth and will tell you things to come. Yan nga. Prophecy yan, Prophecy. Will tell you things to come. Kaya nga mayroong ibang tao nagpro-prophesy. Yan po, Hindi ba? Malinaw po eh. At yung mga sinasabi nila ay nagkakatotoo. Halimbawa, sabihin nila, ay pagbabayaran ni Duterte yan. Yung sinabi niya na God is stupid. Prophesy po yan eh. Mangyayari po yan. Kung may Holy Spirit, yung tao na nagsasabi, pagbabayaran niya yan. Number 4, will give you utterance. Ang Holy Spirit po, bibigyan ka ng mga salita na kahit hindi mo naiintindihan kahit na hindi ka nagsasalita nung dati, masasambit mo. Yan po. O kahit na dati wala kang alam dun sa topic, pero bibigyan ka ng Holy Spirit ng salita na hindi pwedeng kukontrahin ng mga kalaban mo. Yan po the Holy Spirit will give you utterance. Number 5, will seal you until the day of redemption. Ang ibig sabihin, sisilyuhan ka. Will seal you until the day of redemption. Seal means protektado ka o hanggang sa redemption day ay hindi makakapasok sa iyo ang demonyo. Yun po ang ibig sabihin niyan. Silyado ka eh. O may tatak ka na eh. Okay? Number 6, will testify that you are the child of God. Ang Holy Spirit po nagtitestify with our spirit that you are a child of God. Yan po. Kumpiyansa ka na ikaw ay anak ng Diyos. Number 7, will help you in your weaknesses. Tutulungan ka ng Holy Spirit sa sa iyong mga kahinaan. Will help you in your weaknesses. Number 8, ito ang maganda. Will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ito po talaga ang trabaho ng Holy Spirit. Will convict you. Or will convict the world of sin. Kaya nga mayroong pusakal na kung minsan bigla na lang bumabaliktad. Opo, nagsisi, inamin na siya ang gumawa o isinugo siya. Iyan po ang nangyayari dyan. The Holy Spirit will convict you of your sin and of righteousness at ipapaalam sa iyo ano ba ang tama, and of judgment na ipapaalam sa iyo ng Holy Spirit na may coming judgment. Yan po ang ibig sabihin yan. Will convict the world of sin. Kaya huwag na po tayo magtaka kung minsan kasangkot yung isa, bigla na lang bumaliktad. Iyan po, trabaho po yan ng Holy Spirit. Iko-convict eh. At
ang sabi ng iba, talagang hindi makatulog eh. Hindi makatulog kasi parang kinukonsensya ang tawag dyan, ano? Kinukonsensya siya. Yan po, yan number 8 na yan, will convict the world of sin. Halimbawa, ganun kay Ragos, nagtestify siya na si Dilima ay drug lord. Pero hindi totoo. Ngayon, unti-unti yan, kinukonvict siya ng Holy Spirit. Mali yung ginawa mo. Ganun po, ano? Yung iba ay hindi naman kinukonvict. Ang tawag natin dyan, pinabayaan na siya ng Diyos. Pinabayaan na o hinayaan na mabulid siya sa impyerno. Ganun po yan, hinayaan na o ibinigay na siya talaga sa impyerno. Yan po ang tawag dyan. Mabuti sana kung lahat ng tao ay nakukumbik ng Holy Spirit. Hindi po eh. Hindi eh. At mamaya ipapaliwanag ko bakit hindi. Number 9, will search all things. Ang Holy Spirit po, sinesearch ang lahat ng bagay. Will search all things, even the deep things of God. Kahit na yung hindi natin alam sa Panginoon, sinesearch niya para sa atin. Ayan po, ano. Ngayon, itong mga kwan na ito, ibinigay ko dito, wala po nakasulat na ang Holy Spirit ay nakikipaglaban o nakikipagtunggali. Wala po. Kasi po ang trabaho po ng Holy Spirit ay lumalapit yan sa iyo. Lumalapit. Pero kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan at patuloy, unti-unti na lumalayo yan. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. Lalayo ang kanyan. Ngayon, kung lumayo yan sa inyo, ikaw ang logi. Opo, ganun po ang pagkaalam ko. Ang Holy Spirit, hindi po kanyan, hindi lumalaban, hindi gumaganti. Kasi ang nakasulat po ay, do not grieve the Holy Spirit of God. Nakasulat po yan, no? Do not grieve. Huwag mong balisahin ang Holy Spirit of God. Ay paano hindi mo babalisahin yan? Huwag kang gumawa ng masama. Lalapit sa iyo yan. At kung minsan nananahan yan sa tao. Opo, kung minsan. At doon ay parang ang tawag dyan ay, ano bang tawag doon? Yung controlled by the Holy Spirit. Hindi controlling. Yung parang hindi ko makuha yung salita eh. Ganun po yan. Ang Holy Spirit po, may record po sa Biblia na katulad ni Saul, yung first king of Israel, inalisan siya ng Holy Spirit eh. Anointed siya kasi as king. Ay pero gumawa siya ng mga kalukuhan, umalis yung Holy Spirit sa kanya. Ganun po. Yung po ang mga record dyan sa Biblia. Lumalayo po ang Holy Spirit lang. O hinahayaan ka na niya. At delikado po yun. Kasi nga makukontrol ka ngayon ng evil spirit. Yun po. Kaya gusto ko lang ninawin yung sinabi ni Bato na nanalo daw sila o nanalo daw yung Holy Spirit. Hindi po nakikipagtunggali ang Holy Spirit. Hindi. Lumalayo lang yan. Kung sobra na yung kasamaan ng isang tao, lumalayo yan. Palayo ng palayo. Opo. Hindi po gumaganti ang Holy Spirit. Ang ibig kong sabihin, o hindi nakikipaglaban, o hindi nakikipagtunggali. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nanalo ang Holy Spirit. Hindi po ganun. At yun na nga, ibinigay ko yung mga trabaho ng Holy Spirit. Ngayon ay ibibigay ko sana yung mga Bible verse na bawat trabaho na andito po naka-record po yan sa akin eh. Mayroon ako ditong parang ginawa na libro. Ayan po. Makikita nyo po. Naandyan yan. Nung nasa Saudi ako, gumawa na ako ng libro. Pero hindi ko pa na-e-book bind. Pero electronic file na po ito, pinapadala ko po ito sa mga kaibigan ko. Yung topic na ganyan, opo, who is Jesus Christ, may topic din ako. Kaya yun lang po ang ma-share ko sa inyo, kaya kabisado ko po itong
sinasabi ko dito kasi gumawa po ako ng ng parang libro na yan eh. Ibubukbay na lang yan. Pero may electronic file din ako dyan. Kung gusto nyong mag-request, ipadala ko sa email nyo. Ganun po yan eh. Nung una, yan nga ang ginagawa ko eh. Pinapadalhan ko yung mga estudyante ko eh. Tuwan-tuwa nga sila eh. Kung may problema, pinapadalahan ko din. Depende sa topic o depende sa problema. Sige po at hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo, ay hindi ko na muna nabati yung mga sumusubaybay sa atin sa susunod na lang. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.